Pagninegosyo, meron po ba dito naghahangad na maging bigo sa buhay? Pakitas po yung kamay. Wala ho. O, tingnan naman natin, sino naman dito naghahangad na maging matagumpay? Masagana ang buhay, pakitas sa kamay. At least meron. Meron po hindi nagtataas ng kamay. Hindi ko alam kung ano po yung kanilang gustong gawin. Natutuwa po tayo at ako'y natutuwa na sa Biblia ay napakalinaw po ang ibig sabihin ng kasaganaan, tagumpay, o prosperity. Ang problema lamang kung bakit marami pa rin mga mananampalataya sa sangkakristyanuhan ang hindi naman talaga tunay na nararanasan ang tunay na tagumpay, kasaganaan, prosperous life. Dahil ang dami po kasing magugulong mga kaisipan na meron tayo sa mundo. Okay, so doon po sa nakarinig ng aking messages for 2 Sundays, baka pwede kayong sumagot. Sa akin po mga tinuturo, ano ang ibig sabihin ng prosperity? Ano no? Pakilakas, Alex. Yung will ni Lord? O ano yung will ni Lord? Yung mangyari sa buhay mo. Okay, so yun po yung common na tagumpay or success sa buhay, na yung kalooban ng Diyos nangyayari sa buhay ng isang tao. So ang kabiguan naman ng isang tao ay yung kalooban ng Diyos hindi nangyayari sa kanya. Baliktad lang po yun eh. Tanong, nangyayari po ba ang kalooban ng Diyos at mga kalooban ng Diyos sa buhay mo? Amen? So, ang pinakakalooban po ng Panginoon sa buhay natin sa Biblia, na siyang atin pong pinagmumula ng ating topic tungkol sa tagumpay o kasaganaan, ay ang pagkakaroon ng katuparan ng plano ng Diyos sa buhay natin, at ang pinakaplano po ng Diyos sa buhay natin ay ang maging... Saret, may sinasabi ka ano yun? Maging? Matagumpay nga, ano nga yun? Paano? Maging masagana nga. Oo nga. Maging, ano bang plano ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha? Maging kawangis ni Jesus. Yan. Romans 8:28 to 29. Hindi po ibig sabihin na gagayahin nyo si Jesus na long hair sa picture. Kahit anong gawin yung gaya, hindi nyo makakagiging kamukha yun eh. Si Tikboy pa, pwede. Ibig sabihin sa pamumuhay. Okay, Romans 8:28 to 29, tingnan po natin. And we know that all things work together for good. Ang ibig sabihin po ng all things, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, masama at mabuti. Okay? Saan? Para sa ikabubuti ng mga to them that love God. Doon lang sa mga umiibig sa Diyos, doon sa mga tinawag ng Diyos sangayon sa kanyang layunin. Ano ba yung layunin? Anong pinakalayunin ng Panginoon? Nasa verse 29. Ang pinakalayunin ng Panginoon sa verse 29, doon sa kanyang dati ng mga alam at kilala, ay kanyang itinilaga, predestinate, to be what? Na maging. So kaya ako nandito sa mundo, ang tagumpay ko ay ang katuparan ng plano ng Diyos sa buhay ko, na maging kawangis ng Panginoong Jesucristo pagdating sa aking pamumuhay, hindi kamukha, pagdating sa muka. Matangos ang ilong ng Panginoong Hesus. Perfect ang kanyang image pagdating sa kanyang physique. Ha? Diyos yun eh, di perfecto siya. Di ba? Okay. Pag sinabi nating Panginoong Jesucristo, nakawangis niya, nagbigay ako ng mga kaisipan last time tungkol sa sino ba siya na dapat natin maging kawangis. So yung ating, kung hanggang saan natin siya magiging kawangis, ay depende lamang kung ano ang ating pagkakilala sa Kanya. Hindi po hihigit doon.
Ang tunay na tagumpay ay kung gaano kalaki si Jesus sa'yo, gaano kakamukha ni Jesus. Yun po yun eh. So, ang pinakamatagumpay sa ating lipunang ito ngayon ay kung sino yung mas pinakakahawig ni Jesus pagdating sa buhay. Kaya nagtanong ako last time, sa pagkakahawig ni Jesus, nagtatanong ako, anong gauge mo 1 to 10? So, marami po ang sumagot, commonly 1. So, ibig sabihin, yung tagumpay mo, 1 lang, kumpara sa 1 to 10. So, gusto ko po mangyari sa mensahe kong ito, na aking hamon ngayon pong New Year na ito, patungkol sa prosperity, bawat mananampalataya, lalo na po sa Life of Grace, will be in a hot pursuit. Maging mainit po tayo sa pagsusumikap na maging kahawig ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung ating pinaka-mission, vision statement. Kasi ang pinakaplano po ng Panginoon sa kanyang nilikha, katulad natin at niligtas, ay maging kahawig ni Kristo. Okay, sukatin po natin ang ating mga sarili sa 1 to 10. Anong gauge mo? Ikaw, Tikboy, ano ka? 10 ka na? 10 ka na? Baka naman sa 1 to 100 yung sinasabi mo. Joke lang. Si Cora gustong sumagot, ikaw, Cora, anong gauge mo? Uy, may 7. Nakakatuwa naman. No? So, tala mo yung mga 1 dito. Humble pa yan. Okay. So, gusto ko pa yung bigyan ng direksyon na kaya ako nandito sa mundo, I want to be like Christ. So, to be like Jesus, to be like Jesus, all I ask is to be like Him. So, yun po dapat ang ating pong desire. Ang ganda po na message kanina ng mga songs natin. Mamaya po yung may kinalaman sa ating message. So, lalo po yung last song, pagising sa umaga, ang Diyos ang iniisip, pagtulog, ang Diyos pa rin ang iniisip. Tama ba yung meaning ng song? No? So, ang atin pong pinag-aaralan ngayon, paano ba tayo magiging kamukha ni Jesus kung ang tagumpay pala ay ang pagiging kamukha ni Jesus? Meron pa ba kayong ibang alam na susi ng tagumpay o meaning ng tagumpay? Ako wala na eh. Doon po lahat nakapunto po yun eh, pagiging kamukha ni Jesus. Okay, bago po ako magpatuloy, sabihin ko po sa inyo, kaya hindi po ako natutuwa, doon nakiki-rejoice naman kasi may tagumpay naman tayo sa material. So, nakaka-rejoice, nare-rejoice ako pagka nagtatagumpay kayo sa material, pero ang higit na nakakatawa, nagtatagumpay ka ba sa pagiging kamukha ni Jesus? So, lahat ng tagumpay natin sa mundo magiging tapon at walang kabuluhan. Kung ang pinaka-importanting bagay na pagiging kamukha ni Jesus ay hindi po nagaganap sa ating buhay. So ngayon, kung gagayahin natin si Jesus, magpupurso tayo ng kamukha ni Jesus, hindi naman natin alam kung sino siya, wala din, hindi tayo uunlad eh. So para lamang po ang ating pagiging kamukha ni Jesus sa ating pagkakilala kung sino siya. At ang ating pagkakilala kung sino siya, may kinalaman, gaano mo kaalam ang Biblia mo? Babalik pa rin tayo sa Bible eh. Ang pinakamasaganang tao sa ibabaw ng lupa ay ang pinakamaraming alam na totoo sa kanya ang kanyang alam patungkol kay Kristo. Amen? May meron ba magdi-disagree? Usap tayo mamaya. Gaano katotoo ang alam mo? Ang problema lang, wala ka nang alam, ay lahat pa paano mangyayari? Wala nga tayo masyadong alam eh. Di naman tayo nag-aaral talaga ng Biblia, so wala talaga mangyayari. Kaya kahit tayo sabihin natin tayo totoong Kristiyano, sumasampalataya tayo sa Diyos, pero hindi naman talaga tayo nag-aaral ng Bible, at di naman natin pinamumuhay yung Bible, wala pong tunay na kasaganaan na mangyayari sa buhay mo. Okay. So, amen? So, yung word ng Panginoong Jesucristo na siyang ating pong pinupursige, na maging katulad po tayo ng Panginoon, yan po yung sa lumang tipan, yan po yung kabuuan ng sinasabi sa lumang tipan na Diyos. Kaya nang dumating po si Jesus, ang tawag sa Kanya, the brightness of God's glory. Hebrews 1:3. Tingnan po natin. Tinaban niyo ba ito rito? Para pag lumakad ako dito, okay lang? Galing nga. Lakaran natin. Sayang eh. So, tingnan po natin, sabi po sa Bible,
Patungkol kay Jesus, in verse 1, ito yung verse 3, who being the brightness of His glory. Sa po yung kapahayagan ng kabuuan ng Diyos. Nung dumating si Jesus during Christmas Day, yun po yung si Jesus na baby na nasa manger, yun po yung kapahayagan ng kabuuan ng gloria ng Panginoon. Pag sinabing Jesus, glory. Inihayag ng Panginoon ng kanyang sarili, unang-una kay Moses, nagbigay siya ng pangalan. Ano nga po yung pangalan niya? I am. Okay. Sininang babes minsan na, ano po yan, natutulog minsan. Pero hindi nyo alam, gising ho yan. Diba? Pag sinasagot lagi yung mga tanong ko di ba? Kaya okay lang yung nakapikit sa minsan alam ko, pumapasok sa kanya yun di ba? O siya, tulog na po kayo, tulog lang. I am. Pag sinabing I am ng Panginoon, okay, I am that I am, ibig sabihin po, siya yung bumubuo ng kanyang pagka-Diyos. I am the self-existent God. Kaya po marami pong Jehovah na binanggit, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom. Jehovah El Elyon means the Most High God. Jehovah El Shaddai, our God is a God of sufficiency. Jehovah El Gibor, our God is a mighty God. He is a mighty conqueror. Jehovah Shalom, God is our peace. Okay? Jehovah Jireh, Jehovah is our provider. That's how much I know my God. Jehovah Makadishkim, God is my sanctifier. He sanctifies me. Jehovah Shidkenu, He is my God of righteousness. I am His righteousness. No? Jehovah Rapha is God is the healer. Kaya pag may sakit po ako, okay nananalangin, Lord, salamat ng marami, the healer is in me, and I am healed. No? I am healed. Ano pang Jehovah na alam nyo? Jehovah Nisi, the Lord is our banner or victory. The banner, the victory. So siya po yung I am. I am what you want me to be. I am according to your need. He's a very present help in time of trouble. Yun po si Jesus Christ. Jesus Christ, the I am in the Old Testament. Okay? Glory, iisa po yun. The glory of Jesus Christ is the I am in the Old Testament. Jehovah or Jehovah. Okay, ngayon, ano po lamang sa inyo, ang pinakagusto po ng Panginoon mangyari, yung kanyang pagiging Diyos, ito po yung pinakakwento ng buhay. Ang tunay na tagumpay, yung pagiging Diyos ng Diyos, gusto niya maging totoo sa'yo. Kaya ang tunay na matagumpay ay kung gano'ng katotoo ang Diyos sa buhay mo. Hindi lamang tuwing Sunday, tumataas ka ng kamay dito. Amen? Kaya nga, ang tanong ko kanina, gaano katotoo ang Diyos sa ating buhay? Yan. Okay. So, tingnan po natin, dito po tayo tatalakay sa mga talatang ito. Tingnan po natin. Sa John 17, verses 22 to 24. Ang iniwanan ko po mensahe sa inyo nung nakaraan is the I am. Jesus is the I am. Conformity with Jesus Christ, okay, is the meaning of prosperity. Conformity. Huwag niyo pong asahan na kayo'y magiging kamukha ni Jesus na hindi kayo nagba-Bible at nagka-quiet time. Pinag-aaralan niyo siya, hindi po pwede yun. Okay? So huwag niyo pong iasa yan. Nagigising kayo isang umaga, maka-Diyos na kayo, banal kayo, committed na kayo, hindi po mangyayari yun. Huwag niyong ipaubaya po yan sa ihip ng hangin. Gagawin po yan. May gagawin po tayo. I am. Okay? Ready na po ba tayo? Para makita po natin, maranasan natin ang katotohanan ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na masaganang buhay 2026. Ito na po yung I am. Balikan po natin ng konti at magpo-focus-focus sa pinaka-last point. Okay? The impartation of the I am. Letter A, i-review po natin the activation of the I am. And the letter M, meditation of the I am. Impartation, okay. Tayo po ay tao na nilikha ng Diyos. Okay? Kinuha po tayo sa lupa. Lupa po tayo lamang, tayo lupa lamang.
at pagkatapos ay hiningahan tayo ng Diyos. No? Nilagay niya ang kanyang sarili sa atin. That's the impartation. Pag tinanggal po ang Diyos sa ating buhay, babalik po tayo sa lupa. Lupa lang po tayo. Lupa. Sabi nga po, anong halaga ng lupa? Okay naman, pagkain ng bulate. Yun lang po yung halaga ng tao. Lupa lang. Pag walang Diyos, ang tao, lupa lang yan. Kaya po pagka namamatay, babalik sa lupa, ang nagmula sa lupa. So ang halaga natin ay ang Diyos. Niligay niya ang kanyang pagka-Diyos sa ating pagkatao. Kaso nagkaroon ng departation. Umalis, okay, ang gloria ng Diyos sa tao nung siya'y nagkasala, si Eva at si Adan. Maliwanag po ba yun? Kaya ang tao ay nabuhay sa kanyang sarili. Okay, nung dumating si Kristo, ang tawag po doon ay restoration. Sa message ko last time. Binalik ng Diyos ang kanyang sarili, nire-impart. There is another impartation nung dumating si Jesus. Kaya ibang-iba po talaga, pag nagbasa kayo ng Bible, kaysa New Testament, iba po yung si Kristo ay dumating na sa tao kaysa hindi pa. Okay? Pag may Jesus ka na, iba ng iyong pananaw dapat kaysa wala pa si Jesus sa'yo. Iba yung kasama nila si Jesus nung sila mga disciples pa lang. Iba yung si Jesus ay tumahan na sa tao, ibang-iba ho yun. Okay? Restoration po ang tawag doon. So, tingnan po natin, balikan po natin John 17:22. And the glory which thou gavest me, ang kausap niya, ang Ama, I have given them. Kanino, sino yung them? Tayo. Ibinigay uli ng Panginoon ang I am, the impartation of the I am, the glory, Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Alam niyo po ba, ako po'y namamangha. Isang kamangha-mangha ng isang taong katulad ko ay tinatahanan ng manlilikha. Hindi ba kayo namamangha? Patingin nga ng mukhang namamangha. Mukha namang hindi. Ako'y manghang-mangha sa buhay ko na, wow, grabe ang Diyos nasa akin. Wow! Hanggang ngayon, namamangha po ako. Ako'y tinatahanan ng Diyos. Kaya binanggit ko po last time, nakakita kayo ng demon possessed. Grabe ka powerful. Paano na lang kaya pag ikaw ay God's possessed? Sobrang powerful, di ba? Amen? Okay. 2 Corinthians 5:17, ito po yung impartation. Yung Diyos na dumating sa iyo, sabi ng Bible, I have given them the glory. Ibig sabihin, yung kanyang I am, yung pagka-Diyos, yung kabuuan ng pagka-Diyos, diniposita niya sa iyo. Yung Diyos naman nilikha, na binanggit ko last time, tumahan sa iyo. Okay? 2 Corinthians 5:17, nakipagkaisa sa iyo na parang one flesh. The Word. Nasaan na yun? Therefore, if any man be in Christ, be united in Christ. Ito pong terminology ito, ulitin ko, ito po'y parang sa kasal. United to become one flesh. Kaya ang ikinakasal ay hindi na po iisa. Hindi na po dalawa, iisa na po yan silang entity. One unit. Kaya pag tinanggap mo ang Panginoon, you are one with Christ, yung kanyang pagka-Diyos, umanib sa pagkatao mo. Kaya hindi ka ordinaryong tao. Pag Kristiyano ka, hindi ka taong normal. Hindi ka rin abnormal. Super normal ang tawag sa'yo. Sino sa inyo ang nasabi niyo na sa isang umaga, Lord, nagpapasalamat ako, I am a superman, supernatural. Pakita nga po ang kamay. Nasabi mo na, nakakatuwa naman, kaya pala takot na takot si Jong sa'yo no? Ha? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos gumagalaw sa buhay mo, that's a supernatural power. Di ba? Ang sabi po ng Ephesians 1:19, look at this. Babalik po tayo dito, later on. Gusto kong malaman ninyo, what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? According to the working of His mighty power. I want to go close to you. Merong kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng bawat isa
Yung kapangyarihan ni Kristo, exceeding greatness of His power. Ano yung kapangyarihan yan? Yung mighty power na yan, verse 20 nakalagay po yan. Verse 20. Yung kapangyarihan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Ako'y nanggigigil pag sinasabi ko yan eh. At sa akin panalangin sa umaga, lagi kong nililimi ang katotohanan ng yan. Lord, salamat ng marami na merong kapangyarihan kumikilos sa buhay ko. Ang kapangyarihan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Ang kapangyarihan lumikha ng langit at lupa, buhay sa buhay ko. Dinideclare ko po yan sa umaga. At ang sarap ng pakiramdam. Do you do that? Do you know that verse? Na merong power na kumikilos sa'yo. Ngayon! Right now, right here, that power is alive. He imparted that to us. Ang problema lang, hindi tayo nakikinabang. Again, I would like to tell you this. Christ imparted Himself to us. His being is in us. He is a living God, is dwelling in you. Naalala ko yung kwento ni Ernie eh. Si Libisti daw, pagka tumitingin sa salamin, yung libisting, yung bumarel, kasi kliyente niya, yung customer nila Ernie yan sa Polo Club. Sino po sa inyo nakapasok na ng Polo Club? Bawal po doon pumasok pag hindi ka nakapolo. Sabi daw po ni Libiste, pag tumitingin sa salamin, what a guy. Sabi, yun po yung kwento ni Ernie, what a guy. Parang siya bilib na bilib sa kanyang sarili. Okay lang po naman yung walang problema doon eh. Eh kung hindi ka bilib sa sarili mo, sino pang bibilib sa'yo? Pag sinabihan ka, Diego, uy, ang pogi mo, sabihin mo, di ang pangit ko ha, ganun ba? Sabihin mo, hindi ka talaga marunong magsinungaling. I like you. I like you. Uy, mukha kang mayaman na. Di nga, hirap na hirap nga kami. Puro utang nga kami. Ganun ka kagad eh, no? Uy, ang ganda ng damit mo. Okay lang yan. Ay, thank you. Ganun lang, thank you. Saan mo nabili yan? Galing ako ng UK eh. Oh, talaga? Okay. So the Lord has imparted. Hindi ka ordinaryong tao, Mamalu, hindi ka ordinaryong tao, may Diyos ka eh. Alam mo yon? Huwag tayo magpaka-ordinaryo, may Diyos tayo eh. Okay. Colossians 1:15, sino ba yung Diyos na yan? Sino yung Diyos na yan? Ay ano? The image of the invisible God, si Jesus Christ, nasa atin, the glory of God, the brightness of His glory. He is the firstborn of every creature. Walang nilalang. Okay? Na hindi siyang naunang nilalang, ang sabi sa verse 16. 16. For by Him were all things created, lahat ng bagay created that are in heaven, that are in earth. Visible and invisible. Sabay-sabay basahin natin. Whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. That God who created the world, all the powers, all the principalities, all the thrones were created by Him and for Him. That God is dwelling in you. What a guy. How do you look at yourself? Talunan? Pobre? How do you look at yourself? Great? Mighty? Glorious? Wonderful? Powerful? Is that how you look at yourself? Okay, impartation po tayo, point number 1. The Lord imparted His glory upon us. Very clear, John 17:22. Nasa atin ang Diyos. Wow. Kaya ibang klaseng tao ka, hindi ka ordinaryo. Kung sa ice cream ka, meron kang leche plan sa ibabaw at ice cream. Hindi ka regular. Amen? John Lloyd, naiintindihan mo sinasabi ko? Ha? Amen? Eh si Andrew, okay ka lang? Naiintindihan mo naman? Kung mukhang mahihain ka, ang pogi-pogi mo eh. Ang tatay mo nasa labas, di ba?
Dito, di ba? Ah, sa labas. Okay. Ito mo si Kevin, no? Pag sinuwihan mong pogi, pumapalakpak, pogi ka, no? Okay, tumahat ka. Pasimple, no? Okay. Dako po tayo sa verse number 2, John 17:23. The activation. Second point na po, the activation. Ang bilis naman ng oras. 30 minutes na pala ako. Balikan po natin sa verse 22 ulit para ma-review tayo. In the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Okay. Pagdating po sa verse 23, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one. So gusto ng Panginoon ay maging kaisa talaga niya tayo. Nakuha niyo? One with Jesus, one with the Father. Okay? That the world may know that thou hast sent me, and hast loved me as thou hast, and hast loved them as thou hast loved me. So alam ko, napaganda ng talatang to. Cora, kung gano'ng kamahal ng Ama si Jesus, ganun din niya ikaw kamahal. Pareho lang kayo, tsaka si Jesus kaya dito. The word love is pagpapahalaga. Yung tinagap mong glory ni God, si Jesus Christ, hindi dumating sa buhay mo na kalahating Jesus lang. Yung kabuuan ng Diyos, nasa iyo yan. Nakuha niyo? Okay. Gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng activation na maging totoo siya sa atin, that they may be one. Okay, as we are one. That they may be one in us. Kaya sinabi niya sa verse 24, okay. Sana maging sagot po tayo ng Panginoon sa kanyang prayer. I want me to be an answer to His prayer. Ang sabi ng Panginoon, Father, I will. Ito yung prayer ko sa'yo. Sinasabi ko, Ama, ang kalooban ko sa'yo, na yung mga taong binigay mo sa akin, ay dumuon sila kung saan ako nanduroon. So ang kalooban ng Diyos, kung nasaan siya, dapat nandun ka. Kaya pagdating ng Sunday, nandito si Jesus, dapat nandito ka, wala sa mall. Pag may laban si Pacquiao, dapat wala ka sa Las Vegas, nasa church ka. Nandun ang buong mundo, nanonood kayo yung laban ni Manny Pacquiao, pero ang Diyos nandito sa worship. O na kay Manny Pacquiao kasi wini-worship niya sigad sa kanyang mga suntok. Okay lang din yun. Di ba? Okay. Ano yung activation? That we will become one with God, it means alignment. May tatlong bagay akong bilanggit para magkaroon tayo ng katotohanan ng prosperity. Dapat the I am must be activated. The I am must be real. Paano magiging real yung I am na yan sa'yo? The Jehovah Jireh, the prosperous God. Okay, balikan po natin yung tatlong katangian na meron ni-restore ang Panginoon sa atin. Number 1, kabanalan. Huwag nating kakalimutan. Righteousness. 2 Corinthians 5:21. Review po tayo ng konti. 2 Corinthians 5:21. Babalikan natin mamaya yan. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Tayo ang righteousness ng Panginoon. God made us righteous. Tayo ay banal. Sino sa inyo nagsasabi sa umaga, Lord, salamat ako'y banal? Pakita sa kamay. 1, 2, 3. Yung iba, hindi pa kayang sabihin. Sabihin niyo po, ang sarap ng, kung talagang totoong tinanggap niyo ang Panginoon, ang sarap sabihin ng katotohanan kasi ang totoo, banal ka eh. Pag hindi mo kayang sabihin yan, malabo. Sabi ng Bible, banal ka eh. You are the righteousness of God. Pag sinabing righteousness of God, dugtong-dugtong po yan. Kasama na po dyan ang pag-ibig, kasama na po dyan ang kapakumbabaan, kasama po dyan ang lahat ng katangian ng Panginoon. Nasa iyo na. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, righteous ka, you're doing what is right, and you are pursuing right things of God. Righteous nga eh. Pag ikaw ay ama, magpapakabuti ka bilang ama. Pag ikaw ay ina, magpapakabuti ka bilang ina ng iyong mga anak. Mabuting asawa sa asawa mo. Kasi righteous ka eh. I am the righteousness of God. Ang pursuit ko sa buhay maging mabuting pastor ng church.
maging mabuting preacher, maging mabuting asawa ng asawa ko, maging mabuting ama ng aking mga anak. Because I'm a righteous man. Pangalawa, tingnan po natin. Romans 5:17. Ano po ba yung sinasabi nating gloria? Pag sinabing gloria, gloria ng Panginoon, kabanalan niya, yung kanyang pagka-Diyos, nasa atin. And then, ang sabi dito, for if one by man's offense, paulit-ulit ko pong binabanggit ito, gusto ko pong tinan nyo, okay? Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness, tinanggap po natin ang ating kabanalan, shall reign in life. Ano po yung ibig sabihin noon? Tayo po yung ni-restore ng Panginoon into our dominion, rule. Kaya nandito tayo sa mundo upang mag-rule. Hindi upang maging slaves at alipin. Gusto ng Lord mag-rule tayo. Okay? Anong ibig sabihin ng tayo nangunguna? Nagro-rule nga eh. Kaya marami pong mga anak ng Kristiyano na nasa school, sila po yung nag-excel kasi nagro-rule sila eh. Sa larangan ng business, nag-excel po ang Christian dapat. Yan po yung naging totoo sa bansang Israel. Ang Israel po nagro-rule sa mundo. Pagdating sa technology, pagdating sa armaments. Meron pong bargain trade po ang Amerika at saka ang Israel. May mga wisdom at technology ang Israel na binibigay sa Amerika. Okay? So kalooban ng Diyos na tayo mga anak ng Diyos ay mag-rule. Hindi maging alipin lang. Then lastly po, riches, kasaganaan. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging masagana. Amen? O ngayon, uulitin ko, how to activate the glory of God, the I am and Jesus Christ in us. Paano magiging totoo si Jesus sa aking buhay? So nabigay po ako ng 3 letter A. Number 1, awake. Yung pong binabagit ni Ora kanina. Gumising ka sa katotohanan. Yung pong song ng revival, the God of Revival, hindi po natin hinihintay si Diyos na i-revive ka niya. Revival happens when you get awake or be awakened in the presence of God. God is never leaving you. He is not away from you. He's been always. The Holy Spirit is always in you, in us. All we need to do is just to awake. Diba? For us to be awakened into the reality of God in us. The word is recognize. I-recognize mo ang presensya ng Diyos sa iyo. Nasa iyo ang kabanalan, ang kapangyarihan at ang kasaganaan mo. Nasa iyo na yan. All you have to do is just to be awakened into that reality. Pero ang problema ng Kristiyano, hindi po nagiging awake. Alam lang nila yun, pero they don't want to wake up sa realidad. Okay? Pangalawa, the wake is Ephesians chapter 5 verse 14. Number 2 is align. John 5:19. Review po ito. Gusto ko maintindihan nyo mabuti ito. Okay? Ang sabi ng Panginoon kanina sa John 17, na maging kaisa namin kayo. Thou in me, Father, and I in them, that they may be made perfect in one. Tapos sinabi ng Panginoon, gusto ko, Father, kung saan ako nandoon sila, para magkaroon kami ng tinatawag naming alignment. Nakuha nyo? So gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng pag-alignment sa Kanya. Nang ibig sabihin po noon, ang alignment ay pagtatali ng Kanyang kalooban sa ating kalooban. We are in alignment with God. Hindi po magkakaroon ng activation ang katotohanan ng Diyos at ng kasaganaan niya sa buhay mo if you will not align with Him. Okay? Okay, ganito po yung alignment, no? The word alignment, binanggit po ito sa binanggit ko po last time to sa devotion po natin sa umaga. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 40 verse 20. Simulan po natin sa verse 28. Isaiah 40:28. Ito yun ha. Hindi nyo ba alam, hindi nyo ba narinig? That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. Hindi siya nanlulupaypay. Hindi siya nangihinawa. And there is no searching of His understanding. Ganun ang Diyos na tinanggap natin. Walang panghihina sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Walang panghihina sa Diyos.
Kaya sa verse 29, He giveth power to the faint. Doon sa nanglulupaypay, siya nagbibigay ng kapangyarihan. Doon sa mga nanghihina, siya nagbibigay ng kalakasan. Verse 29. Verse 30. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kahit ang mga young men na malalakas ay magsipag-bagsak. Ang mga bata at ang kabataan ay nanghihina. Ang sabi ng verse 31, Subalit, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ano ang susi dito sa word na to? Subalit ang mga tao nag-aantay sa Diyos. Yung word na wait. Pero yung word na wait, hindi po ibig sabihin yan na nag-aantay ka na may iniintay kang parating. No. The word wait is alignment. The word wait is to intertwine. If you will intertwine with God and be aligned with God, you will not get weary. You will not faint. You are like eagles. You will mount up your wings as eagles. You will run and not be weary. You will walk and not faint because you have the strength of God. When you align yourself with God, that is activation. Okay. Lastly, about activation is the word. What's next? Assuming. Assuming, ipamuhay mo. Gawin mong totoo sa'yo, ito na po yung ibig sabihin niya. 1 John 4:17. 1 John 4:17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. So, ibig sabihin po nun, ito na yung pinakapunto, ano? Gusto ng Diyos, siya kasi wala na dito eh. Wala na si Jesus dito. Wala na ang Diyos dito eh. Umalis na umakit na sa langit eh. Gusto ng Diyos maging ikaw, siya dito. Gusto ng Diyos ni Jesus, ikaw ang maging Jesus dito. Wala na siya. Kaya ang tawag sa atin sa Bible, body of Christ. Nawa niyo? Tayo yung katawan ni Kristo rito sa lupa. Tayo. Ulitin ko. Gusto ng Diyos, ikaw ang maging Diyos dito sa lupa. Gusto ni Jesus, ikaw ang maging Jesus dito. Makapangyarihan, banal, masagana. Yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Ayaw ng Diyos, nagagala-gala ka dito, nanlilimahid ka. Ayaw ng Diyos, nagagala-gala ka sa mundong ito, mukha kang kawawa. Hari ng sablay. Isang kahig, isang tuka. Hindi ho yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ginawan pa naman ng awit yan. Diba sabi nga nila, may nangungutya sa Pilipinas. Sa Pilipinas daw, dati, ang pambansang ibon. Alam niyo po kung ano? Maya. Pambansang ibon, Maya. Buti pinalitan yun, ano? Ano na? Kala ko, kalapati. Tapos ang pinagdiriwang, the fall of Bataan. Tapos, saan matatagpuan ang pinakamaliit na isda? Maliliit na isda? Hindi ba may pinakamalaking isda? Sa palengke. Di ba? So, walang kadangal-dangal eh, no? Okay, Jong. Ang gusto ng Diyos, kung ano siya, ganun ka dito sa mundo. Yun, ibig sabihin yan eh. Mahirap, mayaman. Mayaman, di ba? Yung pagpunta ko sa bahay nyo, pinapakain mo ako. Meron kasi akong pinupuntahan eh, nilalabas ako eh. Naghahanap kung saan may kainan para makalibre kami. Hindi, joke lang. Okay. Activation. Okay, ito na ho yun. Listen to me carefully. Ikaw ay banal, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay mayaman, yan ang katotohanan mo. Pero pag hindi mo pinamumuhayan, you are not assuming, you are not activated. Ibig sabihin nun, hipokrito ka. Kasi hindi mo pinamumuhay kung sino ka eh. Kaya mga Kristiyano, hoy, magpakatotoo kayo, mayaman ka, banal ka, makapangyarihan ka. Anong buhay mo ngayon? Amen, amen daw, sabi ng bata eh. Nanakuha niyo po yung point? Ipamuhay mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi makapangyarihan ka eh.
Amen? Okay. Pupunta po tayo sa meditation. How to meditate I am. I'm activating I am by assuming the life of Christ in me to be true. God wants me to be the Christ. I am meditating who Christ is and I want to live my life as Christ here on earth. Yan po yung pinakapunto de vista natin eh. And then lastly, dito po tayo wala yung meditation. Okay, verse 24 of John 17:24, last and final verse po natin. John 17:24. Andiyan na tayo. O ito yung kalooban ng Diyos sa'yo. Ito na. Ginagawa mo ba to? Ito yung sinasabi niyang kalooban niya sa Ama. Na kung nasaan sila, gusto ko doon sila kung nasaan ako. Para ano? That they may behold my glory, which thou gavest me. Ayan o. Which thou hast given me. Kung meron pong prayer si Christ na gusto kong maging sagot sa buhay ko, yung prayer niya na to, na kung saan nandun si Jesus, ang ibig sabihin po noon is clingingness with Christ, abiding in Christ sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Nasaan ba si Kristo ngayon? Alam niyo ba kung nasaan? Nakaupo sa trono ng kalangitan. Alam niyo po bang andun din kayo, nakaupo? Alam niyo? Nakaupo ka rin doon sa langit. Pakita uli natin, Ephesians 2:6. Gusto ko maintindihan nyo na kung nasaan si Kristo, dapat dumuhon ka rin. Okay, tinan nyo po, kaiba po yung prayer natin ha. Dito po magbabago yan, okay? Ang sabi doon, tayo ay binuhay na muli ni Kristo at tayo ay inupo kasama niya sa kalangitan. Iniupong kasama niya. Alam niyo po bang kayo ay nakaupo sa langit ngayon? Literally, nandyan ang katawan mo, but spiritually, nakaupo ka dun eh. Dalawa ang location mo. You are here, and He is there. Si Lord, ganun din. He is seated on the throne, and He is also here. Naka-lock up. Kaya pag ako'y nananalangin, ang aking iniisip, Lord, I thank you, I declare from the throne where I am seated with you. Kaya ang sabi po sa John 15:7, if you abide in me, on the throne, and my words abide in you, you declare whatever you want, and it shall be done unto you. Kasi you are declaring from the throne. I hope when you pray for Mabi, that is what you will declare. Lord, we are declaring from the throne for our son, Mabi. Declaring his healing. Lord, I declare that Janet will stand up from the throne where I am seated. Last Saturday, I was able to drop by at nagpray ako sa I hope Sunday, wala kang wheelchair, pero meron pa. Hopefully next Sunday. Ha? Praise God, nandito si Ruth na kasama natin. Wala kang duty ngayon? Okay. O, tapos na. O, next week pa. Salamat, Ruth, nandito ka ngayon. Okay. Ganun po akong manalangin. I am seated on the throne and I make declarations as the ruler, co-ruler with Christ. Okay? So gusto ng Panginoon, i-behold natin. The word behold is to have bonding with Him. Titigan natin siya para makita natin ang kanyang kalwalhatian. Nang kalwalhatian yan ay nasa sa atin din, magkakaroon ng reflection. Kaya habang tinititigan mo ang Panginoon, nakikipag-bonding ka sa Kanya. Parang ang example ko last time, yung painter, ang galing mong mag-paint, ang galing ng painter kapag yung kanyang model ay talagang hindi tinititigan niya, di ba? So yung painter, magaling pong tumitigan eh. Pakita po natin yung picture po ng painter. Meron pong pinakita dito kanina eh. Nakita po ba kayo ng nagpe-paint yan, no? Ang pogi ni Kevin dyan eh, no? Kevin, sino yung babae yun? Ha? So yung pong painter, habang tinititigan niyo po nakaupo, naipipaint niya po doon.
Kaya kung hindi niyo po tititigan ng Panginoon, hindi niyo siya kayang i-paint sa buhay niyo. Our body is where we paint, where we manifest Jesus Christ. Kaya kung hindi po tayo nagbe-behold sa glory ng Panginoon, hindi po natin siya pwedeng makita sa buhay natin. So yun po yung picture ng beholding the glory. Kaya yung pong message kanina po sa song, okay, ng last song po natin, ang laging iniisip ay si Lord. Pagising pa lang sa umaga, ang sabi niya, ang unang thought niya si Lord. At pagtulog sa gabi, ang unang thought niya, ang last thought si Lord pa rin. Wow! Ang ganda ng message ng song. That is beholding Jesus Christ. Amen? Okay, ito na. Final statement. May I have your attention, may I have your ears on me. Kung ano ang lagi mong iniisip at tinititigan mo, yun ang nangyayari sa buhay mo. Okay? Ulitin ko. Kung saan ka lagi nakatitig, kung saan nakato ng isip mo, nangyayari sa iyo yung tinititigan mo. Nagaganap sa buhay mo. That is neuroscience. Okay. Ito na ho yung problema natin. Saan ka dapat tumitig? Ang commandment ng Panginoon, that they may behold me. Okay? That they may behold me. Gusto ng Panginoon i-behold natin siya. Okay. Ito na po yung point. Tingnan po natin sa Galatians 2:20. Mahalaga po itong last point ko na to. Pag ako po ay umaattend ng kasal, wala ko kayong maririnig sa akin na comment na pangit sa kasal. Bihirang-bihira. Ang pinakagusto kong atinan na activity ay kasalan. Laging masaya ang kasal because that is a celebration of love. Alam niyo po ba yun? Pero meron mga tao na negative thinker, pag uwi, ang daming comment sa kasal. Kasi nakatingin sila lagi sa negative. Nakuha niyo? Kung nakatingin kayo lagi sa Panginoon, napaka-positive, napaka-powerful ng buhay niyo. Sa Galatians 2:20, tinan po natin to ha. You mark this. Ang sabi ni Paul, ako ay napakong kasama ni Kristo. Oo, ako ay nabubuhay pero hindi na ako. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Nakuha niyo? Anong message nito na gusto kong i-impart sa inyo ngayon? Alam niyo kung ano? Sabi ni Kristo, sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay, patay na akong kasama ni Kristo eh. Okay. Nung si Kristo'y nabuhay na mag-uli, ipinako sa krus, ang kanyang ginawa ay ang Romans 6:6. Romans 6:6. Take note of this. Pag hindi nyo na-capture to, okay, mahihirapan kayong ipamuhay si Kristo. Listen. Knowing this, that our old man is crucified with Him. Yun yung sinasabi ni Pablo. Nang aking lumang pagkatao ay naipako ng kasama ni Kristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Tayong mga tao, ganito tayo eh. I hear this commonly among people. Tayo kasi meron tayong dalawang nature eh. Ayan, umira na naman yung old nature ko, andyan na naman. O ito talaga yung weakness ko eh. Madalas mong naririnig yun. Pero patay na ho yun eh. Yung old nature mo na maramdamin, yung old nature mo na maraming trauma, yung old nature mo na maraming anxiety, na maraming depressions, maraming stress, patay na ho yun. Doon po nakakapit yun eh. Kaso lang, pag hina-highlight mo yun, yun naman magnify sa'yo. Hindi si Kristo. Nakuha niyo po yung point. Kung saan ang tinititigan mo, yun na magnify sa'yo. May naikwento po ko sa inyo at naikwento rin ni Sarit kagabi sa aming Bible study. Meron po kasi akong inaanak na babae. Naikwento ko po sa inyo yan. Kinuha po ako ng mga magulang na ninong nung bata. Binata pa po ako noon. Okay? Dahil ang anak po nila ay 3 lalaki, nagdi-desire sila ng babae. Nung magkababae po sila, yes, tuwan-tuwa po sila. At ako'y kinuhang ninong. No? Binata pa ako nung time na yon. Nabalitaan ko po at ako'y dumalaw na yung inaanak ko'y namatay. Ang lungkot po ng kamatayan ng aking inaanak kasi papunta yung kumari ko, papuntang Mindoro, humahabol yung bata, gustong sumama. Sabi, anak, wag na, ako'y maraming aasikasuhin, baka hindi kita maintindi.
So iniwan po yung bata. Kararating pa lamang po sa Mindoro, wala pang masyadong nagagawa sa Mindoro, dumating na po yung kapatid, ate, uwi ka. Importante. Bakit naman? Hindi pa nga ako tapos dito, basta umuwi ka, emergency to. Sabi nung kumari ko, kasi may sakit ng tatay niya eh. Naku, baka si tatay napaano na. So, sumabay siyang uwi, hindi sinasabi nung kanyang kapatid. Pagdating niya sa bahay, sa may tarangkahan, pagbaba ng jeep, tarangkahan po sa Batangas yan, may lamay, may ilaw, may kulay itim, sabi na ko, si tatay patay na. So, yun ang kanyang tanggap. Pagdating niya po doon, hindi sinabi sa kanya, pagtingin niya yung kanyang anak na babae, yung patay nakalagay sa kabaong. Now, how would you feel? Sabi niya, pare, talagang grabe ang aking hagulhol. Ako yung nagwala. Yung pala, nilagnat nung siya umalis, dinala sa ospital, sa Tanawan, at yung mga intern na nag-asikaso at na-injection na overdose, patay. Gusto ko nang mamatay. Ayaw kong kumain. Iyak ako nang iyak. Gusto ko nang mamatay. Pare, sabi niya gano'n. May bumulong lang sa akin. Sabi niya, pare, may bumulong sa akin eh. May 3 ka pang anak, kailangan kanila. Doon ako nagising. Nakuha niyo? Nagising na may 3 pa siyang anak. Ganon din yung testimony ni Saret. No? Sa kanyang ganung pagkamamahal kay Betong, talagang nakakayanig para sa kanya yung biglang kamatayan ni Betong. No? So ganon din na nangyari, siya nagising sa katotohanan, meron pa siya mga mahal sa buhay. Yung kumari kong ito, nung siya magising, oo nga pala, may dahilan pa yung buhay ko. Ang ibig sabihin ko po noon, patay na eh. Tanggalin mo na yung utak mo sa patay para ka makamove on sa buhay mo kay Kristo. Pinatay na ng Diyos yung lumang katawan mo eh. Huwag mo nang i-highlight yan. Lord, ang dami ko kasing kahinaan eh. Lord, ang dami kong problema eh. Lord, ganito kasi ako eh. Huwag mo nang i-highlight yun. Tumuhol ka kay Kristo para si Kristo maganap sa buhay mo. Yun ang susi po ng ibig sabihin, beholding the glory of God. Meron po kong kausap lately lang. Matagal ko na siyang naririnig. Lagi niyang ina-overcome ang kanyang mga weaknesses sa buhay. Lagi niyang sinasabi, tinahighlight niya ang kanyang weaknesses. At ang sabi niya, kaya nga ako tumutuon sa Lord eh, kasi alam ko, kilala ko ang sarili ko eh, mahina ako eh. Tama naman. Pero huwag mo nang i-highlight. Lord, kaya ako dumadalangin sa'yo kasi alam ko, mayabang ako. Kasi alam ko, walang hiya akong tao. Huwag mo nang i-highlight yung kayabangan mo. Pinatay na ng Panginoon yan. Wala na yan eh. Binubuhay mo kasi. Pinipilit mong buhayin yung patay na pinatay na ni Kristo, yung ugali mong bulok. Patay na yan eh. Iisa na ang buhay mo kay Kristo eh. This is the highlight of my message. Don't live in duality. Iisa ang buhay mo. Banal! Makapangyarihan! Masagana! Yan ang buhay na dapat natin iniisip. At sa tuwing magbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos, iwasan mo yung si Judas nagbitay. Kaya binibitay mo yung sarili mo, doon ka lagi nakatone. Jesus wept, iyak ka ng iyak eh. Di ba? Tingnan mo si Kristo, sino siya? Nabuhay na maguli, makapangyarihan, yung kapangyarihan niya, nasa iyo. Yung pagka-Diyos niya, nasa iyo. Yung kanyang kasaganahan, nasa iyo. Celebrate! Life is about celebration in Christ. Beholding the glory of God. It's a life of celebration. Kasi, lumaki kasi akong inapik kasi ako nila eh. Nanay ko kasi, hindi ako pinaaral eh. Mga kapatid ko lang, pinaaral nila. May kakilala po kung ganyan, na-depressed, nasira po ulo eh. Sobrang depressed niya, hindi siya inintindi na kanyang mga magulang. Ang daming taong depressed, bakit? Kinakain sila ng problema, bakit? They behold the problem. They don't behold Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. Biblically and based on neuroscience, kung saan ang focus mo, yun ang nagaganap sa buhay mo. Focus ka sa problema, problematic ka talaga. Focus ka sa kalungkutan mo, kalungkutan ka talaga. Focus ka sa kahirapan mo, i-highlight mo. Lalo ka maghihirap. Angkinin mo, ikay mayaman. Angkinin mo, ikay makapangyarihan. Angkinin mo ang katotohanan, ikay banal. I-celebrate mo yung katotohanan tungkol sa'yo. I-celebrate mo ang katotohanan tungkol kay Kristo sa buhay mo. Amen? Tayo, yumuko tayo, pumikit tayo, mananalangin. Ama naming Diyos, gusto ko
matupad ang kalooban mo sa akin na sinabi niyo sa Ama. Gusto mo, Panginoong Jesucristo, kung nasaan ka, nandun ako, that I may behold your glory. Lord, from now on, patay na yung dating ako. Patay na ang dating si Kevin. Patay na ang dating si Tigboy. Patay na ang dating pagkatao ko. Wala na ang aking kabulukan. Ipinako mo na sa cross kasama mo, Panginoong Jesus. Kaya ngayon magsa-celebrate ako sa mga katotohanan meron ako. Having restored your glory in my life, I will celebrate and behold your glory until you come, and I want you to manifest in my life, Lord. Thank you so much. In Jesus' name.